Tandang-tanda ko pa noon, 1999, March. May bagong lipat sa aming munting baryo noon. By the way, taga Bacolod po pala ako Kaya, Sir Paul, idider nga kita. Shoutout sa mga Ilonggo dyan. Ako po si Martin. Binata pa po ako noong mangyari ito. Ngayon kasi may sariling pamilya na po ako. At nasa Cavite na po ako. Pero noon po, nakitira nga po kami sa Bacolod. Doon pa ako nakitira sa puder po ng pamilya ko. Noong mga panahon po na ito, nag-aaral po ako noon ng high school. Actually, wala naman talagang problema noon. Tahimik lang naman kasi ang baryo namin. Mababait ang mga tao doon at halos magkakakilala na ang lahat. Wala ring gulo, walang mga krimen. Basta, tipikal na baryong payapa. Pero, nung buwan nga po na iyon, meron pong naging bagong lipat sa aming lugar. Isang mag-asawa, si Aling Lorna at Mang Dado. Siguro mga nasa early 30s pa lang po sila. Wala po silang anak dahil base sa kanila, kakakasal pa lang daw po nila noon. Malapit lang po ang bahay nila sa amin. Siguro mga 5 bakuran lang po. Sa amin kasi hindi naman po dikit-dikit ang mga bahay. Kumbaga, baku-bakuran po. Anyway, heto na nga. Mabait po yung mag-asawang Lorna at Dado. Sa totoo niyan, masarap po silang magluto. Halos araw-araw nga noong bagong dating sila sa baryo namin, inaaabutan kami nito ng mga pagkain, ulam sa tanghali. Iba't ibang putahe rin po ang kanilang kayang lutuin at masasarap po ang luto nila. Pera biro po Kasi ako, pihikan po akong tao. Hindi ako mahilig kumain lalo na pag hindi luto ng nanay ko. At masasabi ko na yung luto po na mag-asawa na iyon, talagang kakaiba. Masarap. Makalipas po ang 1 buwan, napag-alaman po namin na yung mag-asawa po na iyon, magtatayo raw po ng bagong negosyo. Ihaw-ihaw, barbecuehan. Kaya kaming mga residente naman po, natuwa kasi wala naman po kaming ganoon doon Meron sa bayan, kaso babiyahe ka pa ng malayo. Kaya kapag nag-crave ka, wala talagang mangyayari. Pero dahil magtatayo na nga sila Aling Lorna at Mang Dado, talagang tuwang-tuwa kaming lahat kasi sigurado kami masasarap ang kanilang mga ititinda. Hanggang sa yun na nga. Makalipas po ang ilang mga araw, dumating na rin po ang unang araw ng pagtitinda nila. At kagaya ng inaasahan, halos lahat po kami doon sa baryo namin. Ako sa totoo lang, nagustuhan ko yung barbecue nila. Isaw, pati yung tenga ng baboy. Masarap ang timpla nila. Tapos maganda rin yung pagkakaluto. Halatang sariwang-sariwa. Nabase naman kay Aling Lorna. Sila daw ang may gawa ng timpla. Tapos ang karne na ginamit daw nila, galing pa daw bayan. Sa unang araw, mabilis pong naubos ang tinda nila. At tumipas po ng lumipas sa mga araw. Talagang naging tanyag ang ihawa nila Aling Lorna. Ako kapag wala kaming ulam, hindi na ako nagdadalawang isip na bumili ng makakain doon. Kasi masarap talaga At sa totoo lang, habang tumatagal nga, na-addict ako sa luto ng mag-asawa na iyon. Isang gabi po noon, inutusan ako ng tatay ko na bumili nga po ng barbecue doon kila Aling Lorna. Wala raw kaming ulam sa hapunan, kaya dali-dali ako nagpunta roon. At sa pagdating ko, marami ang nakapila. Pero pumili na rin ako ng akin. Adidas, bituka ng baboy, barbecue, tenga, isaw, tapos taba ng baboy. Si Mang Dado po ang kasalukuyang tumatao roon. Hinanap ko naman si Aling Lorna, pero wala siya. Mang Dado, asan po si Aling Lorna? Wala Masama ang pakiramdam. Nasa loob. Bigla namang kumantsaw yung isa sa mga customer nila. Baka naman buntis na. Nagkatawa na naman sila. Nako, sana nga ho. Magdilang anghel ho sana yung biro ninyo.
Ako naman noon, habang naghihintay, bigla po ako nakaramdam ng pagkaihi. Matagal pa naman isasalang yun sa akin at tinatamad na akong umuwi sa amin. Kaya naman nagpunta ako sa gilid ng bahay ni Mang Dado. May bakanting lote kasi doon at pwede kang umihi doon. Marami namang matataas na talahib doon. Dulo na kasi yung lugar nila. Nang makuha ko na po yung tamang pwesto ko, umihi na rin po ako. Pero maya-maya, habang nagbabawas, nakarinig po ako ng taong nagsasalita. Yung para bang nagdadasal. At paglingon ko naman po doon sa pinanggagalingan, nagmumula po ito sa bahay ni Mang Dado. At mula sa bintana, nakita ko po si Aling Lorna. Nagdarasal, nakaluhod. At imbis na altarang nasa harapan niya, yung mga puon, krus, o kung anumang pangrelihiyo na kagamitan, napaka-weirdo po nung parang sinasamba niya. Ulo kasi ito ng baboy. Alam niyo po yung kakakatay lang na baboy? Yung may dugo-dugo pa at parang sariwa-sariwa pa. Doon po siya nagdarasal. Tapos, naririnig ko pa nga po yung ginagamit niyang salita. Hindi po ito Ilonggo, Tagalog o Ingles. At sigurado akong hindi rin po yung dialekto ng Pilipino. Kakaiba, nakakatakot. Kahit hindi pa ako tapos sa pagbabawas noon, tinigil ko ang pag-ihi ko at bumalik na ako doon sa pwesto ni Mang Dado. Kasalukuyan na pong nakasalang ang iniihaw ko noon. At sa totoo lang, yung gutom ko, yung gigil ko sa pagkain sana, nawalan na ako ng gana. Nang matapos nga, hindi na nga ako nakangiti kay Mang Dado. Umalis na lang ako pagkatapos kong iabot ang pera. At sa totoo lang, sa pag-uwi namin, hindi po ako nakikain sa kanila. Kasi sa totoo lang, talagang ibang-iba na ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Mula po noon, hindi na po ako kumain ng tinda ng mag-asawa. Pero yung buong baryo po namin, patuloy lang po silang kumakain doon. Pero natigil po iyon nang may naganap na isang kakilakilabot ng pangyayari sa aming baryo. Isang gabi po noon, nakarinig kami ng wangwang na galing sa pulis. Maraming pulis po. Kahit madilim na po ang gabi, naglabasan naman kaming mga nakatira doon sa baryo na iyon kasi first time lang po nangyari yun. At nakita po namin na yung mga sasakyan ng pulis nandoon po nakahinto sa tapat ng bahay ng mag-asawang Lorna at Dado. Nakita pa nga po namin kung papaano pong dinampot ng pulis ang mag-asawa. Sila naman, nakangiti lang po na parang baliw. Hindi man lang sila pumapalag, nagsasalita o nagrereklamo. Nakangiti lang sila at tumatawa. Nakakakilabot. Hanggang sa yung kapitan po ng barangay namin, tinanong na kung ano ang nangyayari. At dito kami nabigla. Mamamatay tao ang mga to. Serial killer sila. Marami na silang napatay dito sa Kabisayaan. Papalit-palit lang sila ng isla. Sa loob nga ng bahay nila may nakita kaming mga bangkay. At mukhang tinitinda nila ito. Sabihin nyo, nakakain na ba kayo ng tinda nila? Lahat kami ng mga nandoon, hindi makapaniwala. Dahil nung makita nga po namin yung mga bangkay doon sa loob, talagang bumaliktad ang sikmura namin. Grabe sa loob. May karne ng baboy, baka, manok. Pero ang nagpatindig talaga ng balahibo ko nang makakita ako ng mga patay na tao. Sa madaling sabi, nilalahukan daw ng mag-asawang yun ang karne ng tao yung tinitinda nilang mga barbecue. Takot na takot kaming lahat noon at galit na galit sa nalaman namin. Hindi kami makapaniwala na ang mag-asawang mabait na yun kampon pala ng kadiliman.
Tinatanong ng pulis kung ano ang motibo nila, kung ano ang dahilan nila, kung ano ang gusto nilang mangyari. Pero ang sabi lang nila, para daw yun sa Panginoon nila. Para daw makasama sila sa kaharian ng Panginoon na tinawag nila na Baal. Kami naman pong residente doon, lumapit kami sa albularyo. At sinuri kami ng mga albularyo, lalo na ng mga nakakain ng tinda noong mag-asawa na iyon. Pero ang sabi ng albularyo, hindi naman daw sila mga aswang. At mukhang hindi rin kami napasahan ng pagkaaswang. Mukhang sumasamba lang daw talaga sa kadiliman ang mag-asawa na iyon. Pero para makasiguro, pinainom kami ng albularyo ng maraming kalamansi. Dahil ang kalamansi raw, mabisang pangontra, hindi lamang daw sa mga aswang, kundi sa mga demonyo. Mula nun, hindi na ako kumain pa ng ihaw-ihaw. Trauma talaga ako malala. Nakakakilabot.